What is up mga tropa? And this time, ang main question natin is ano nga ba yung specification ng isang computer na kailangan mo para ma-accept ka working for VA agencies here in the Philippines. So, when it comes in computer specification guys, medyo kailangan nila yon kasi hindi talaga pwedeng hindi kasi kapag hindi mo nakamit or nakuha yung mga specification na yun is parang it's a deal breaker for them. Kasi kailangan, syempre, gusto nilang mabigyan ng magandang experience yung mga clients nila. So, kailangan talaga nila yung matinong computer para makapasok ka sa mga agencies nila kasi kahit na hindi ka pumasa kahit na pumasa ka sa interview pero kung yung system checkup mo is not approved for them, hindi ka pa rin nila kukunin, okay? Or else, ang gagawin nila is ipapag-upgrade ka nila bago ka nila kunin, okay? So, eto na yan. Pinaka-main specification na kailangan nila or ito yung pinaka-minimum na specification. And guys, sasabihin ko rin yung presyo nito para alam nyo rin or magka-idea kayo kung magkano yung gagastusin nyo if ever man na gusto nyo mag-setup ng PC or ng laptop, okay? So, ayun nga, minimum na requirements is first, yung processor mo, it should be Intel i3 pataas, okay? Yung Windows, yung mga Intel i3 pababa is something. And then, it should be 8th gen, guys, 8th gen pataas. And, kasi doon pa lang, better na yun, mabilis na rin yung 8th gen. Actually, then when it comes in a RAM, guys, Ryzen equivalent, okay? Pwede namang i-search yun sa Google kung ano yung equivalent in a Ryzen processor, okay? And then when it comes in RAM guys, preferred nila is 8GB pataas, okay? Kasi kahit na medyo mataas yung processor mo, pero kung yung RAM mo is mababa naman, wala din kwento yun, medyo mabagal pa rin yung PC mo, okay? So, yun nga, 8GB pataas, better na yun. Mas better kung mas mataas pa para mas pabilis yung PC mo, okay? Pero, yun yung minimum 8GB. Siyempre, when it comes in storage, guys, it should be SSD. Kasi, kahit na mataas yung storage mo, like 1TB or 500GB, kung ang gamit mo naman is HDD, wala din. Mabagal yun, promise, sobrang bagal. Basta SSD, kahit 128GB lang na SSD, guys, okay na yun, super enough na yun. Sobrang bilis na ng PC mo na, tapos may 8GB RAM ka pa, plus may i3 processor ka pa. Goods na yun para sa mga office task or para mga ad hoc task. Okay ka na doon. Then, when it comes in OS, guys, it should be Windows 10. Okay? Ngayon, kung gagamit ka ng Mac, okay lang, walang problema. As long as it's equivalent, okay? Walang problema doon. Then, you should have headset, guys. Better if it's noise cancelling kasi kapag nag-work ka as a VA, madalas meron kang like task wherein you're doing phone calls or ikaw mismo kakausap sa client mo. Syempre, better pa rin kung alam mo na, walang naririnig na tumitilak na manok, walang naririnig na tumatahol na aso. So, better if you have a noise cancelling headset. Mura lang yan guys, di ganun kamahal yun, okay? And when it comes in, meron pa isa, webcam. Kailangan mo na isang webcam. Kung ang bibilin mo is PC, kailangan mo ng webcam. Mura lang din yun. Siguro 500 or maybe 200 meron actually. Pero syempre, low quality na yun. Pero okay lang. As long as hindi maarte yung as long as okay pa and nakikita naman na maayos yung mukha mo, okay na yun. Wala namang problema. Then, guys, sasabihin ko sa inyo yung presyo, no? If ever man na gusto nyo mag-set, kasi pag laptop mas mahal ng konti. Pero kapag PC ang sinetup nyo with that minimum setup or minimum specification, mura lang. Like, siguro nagre-range lang yon ng from 4K or 4,000 to pinakamataas na yung 9,000 or 10,000 siguro. Dun sa mga minimum requirements na yun siguro nandun lang yun, 4,000 to 9,000 guys. Parang OA na mismo, OA na masyado kapag umabot ka pa ng 10K. Medyo mahal na yun. Basta nandun lang yun sa price na yun. Okay? Better kung kaya mo namang mag-afford ng 10K, taasan mo yung RAM mo. Kahit at least 16GB, pwede ka na. Then, yung storage mo,
better kung maglagay ka ng isang 120 GB na SSD tapos palagyan mo ng HDD kasi mas mura HDD guys kaysa sa SSD. Okay? Sa webcam, kahit 720p lang, pwede ka na. 720p goods ka na doon. Then sa USB headset guys, maraming headset na mabibili for like 300 lang or 400. Meron pa nga 250 lang. Yung mga ganun. Pero may noise cancelling may noise cancelling feature. Pero syempre guys, tingin kayo sa review ha. Meron ako mga alam ko kasi bumili din ako nun. Maganda rin yung nabili ko. Ang presyo niya is parang nasa 400 lang or 450. Basta below 500 makakabili ka. May noise cancelling. Then good siya. Kahit pinagko-calls ko siyang tagal ko siyang ginamit nun para magto 2 years ko rin siyang ginamit. Then nag-upgrade lang ako. So ayun, pwede nyo nang magamit yung mga ganong klaseng gamit para makapag-start na kayo. Okay? So ayun lang. And guys, pero pang isa na pinakakailangan na kailangan na meron kayo, okay? Which is yung internet requirements, okay? When it comes to internet requirements, ever since sa 100 interview na napasukan ko, ang pinaka-required nila is at least 25 Mbps, okay? Currently, si Converge, parang nasa 1.5 yung 400. Sa amin kasi 1.6 na 400 Mbps na. Pero kung gusto nyo kung di nyo afford yun, pwede naman nang magbaba. Like, siguro, alam ko meron silang 1299. Or meron pa sila iba. Basta, at least 25 Mbps lang. Pwede na sa kanila yun. And, syempre, magsisend kayo ng mga, mga proof. Pag if ever man. Actually, yung mga system requirements na yan, chine-check nila yan, like, on the spot. Like, habang kausap kayo sa interview, mag-share screen ka. Okay, tapos, ang gagawin nila na check nila yung mismong internet requirements mo, check nila yung, yung mismong device requirements mo or device information mo, check nila yun. And wala namang problema yun, walang harm yun sa PC mo. Kasi, lang yun, gumagamit kayo ng Zoom, tapos mag-share screen ka lang. So, walang problema yun. Okay. Isa pa na kailangan nila is yung power backup mo or power backup mo at saka internet backup mo. Okay, when it comes sa internet backup, actually ang sinasabi ko lang doon is meron akong unlimited usage of internet using my phone through hotspot. So, yun actually okay na sa kanila yun. As long as nabibigay mo lang yung pinapakita mo lang sa kanila yung proof na umaabot siya ng mahigit 25 Mbps kapag ginamit mo siya. Kasi may gamit ako, GOMO. Ewan ko kung alam niyo yung SIM card na yun. GOMO. Yun kasi wala siyang expiration. So, kapag nag-load ka dun, like 30 GB, parang nasa 399 yun or 300. Parang ganun. Parang 399 siya. So, wala nang expiration yung 30 GB na yun. Anytime, anywhere, pwede mo siyang gamitin. Since may internet kami dito. Grabe na ng promotion, guys. So, yun, since may internet kami dito, di ko naman siya ginagamit dito sa bahay pag umaalis lang. Pero the best yun, pang backup din para alam mo na, if ever man na mawalan kayo ng internet, meron kang backup na gagamitin. And mabilis yung goma, guys. The best. Siyempre, depende pa rin sa phone mo. Kung kaya ng 5G, better pa rin kung yun lang. Basta, the best in goma na yun. Yung power backup. Power backup, isa rin yung sa mga nire-require nila, guys. Kasi, when it comes sa power backup, sobrang, it's a must. It's a must yan, guys. Kailangan mo talaga ng power backup kasi hindi pwedeng kapag nawalan ng power, sasabihin mo lang basta-basta, hey, nawalan ako ng power dito, di ako makakapasok, or kailangan kong putulin yung shift ko kasi walang power, walang kuryente. So, ayaw nilang naririnig yun, guys. So, ang kailangan mong sabihin dun, ang sinasabi ko, kahit wala, sinasabi ko may generator yung kuya ko. And if ever man, sabi ko, kung hindi maging available yung generator na yun, ang sasabihin ko is, I have a sister or I have a family member na nasa ibang lugar, like, nasa ibang city. Meaning, kung mawalan man ng power dito sa city namin, imposible na wala ding power dun sa city nila. Okay, so, yun lang. Yun yung sinasabi ko.
para lang mabigyan sila ng ano, ng alam mo yun, ng sagot dun sa gusto nilang malaman na yun. So, yun lang. Pero still, hindi ako nagana doon. Hindi ako nagsisinungaling doon. Sinabi ko talaga yung totoo. Meron naman talaga si kuya ko. Pero, di ano kasi yun eh. Di gas yun. Kaya medyo maingay. For sure, di ko gagamitin yun. Pero at least meron. Okay? And may picture ako noon. Actually, pinicturean ko yun. Pero hindi naman nila nire-require yung pictures, guys. Gusto lang nilang malaman talaga kung meron ka. Or ano yung backup plan mo if ever man na mawalan ka ng power. Okay? So, yun lang. Yun lang yung pinaka main requirements nila when it comes in in systems. So, kailangan talaga meron kang matinong PC or laptop. When it comes in building PC, guys, hindi siya mahirap. Kung gusto nyo mas makamura pa, guys, ha. Kung gusto nyo mas makamura pa, bili kayo ng mga parts online like Shopee. Isa-isahin nyo, mag-build kayo ng sarili nyo. Yung pagbibuild, di naman mahirap yun, guys. Kasi yung pagbibuild, ang daming video sa YouTube. Ang daming video sa YouTube na pwede nyo panoorin para matutunan nyo kung paano mag-build ng isang PC. And hindi siya mahirap, promise. And promise, mas magugustuhan nyo pang ikaw yung gumawa. Kasi, alam mo yun, nag-i-enjoy ka. Ikaw yung gumawa ng sariling PC mo. Binili mo lang yung mga anik-anik mo or yung mga parts lang. Tapos ikaw yung nag-build. Masaya yun, promise. Hindi siya nakakaano. So, yun lang. Siguro, gusto ko lang sabihin sa inyo is maging confident kayo if ever man na mag-interview kayo. Okay? Thank you.